na kung mabayaran mo lahat ng utang mo, baka sakaling tanggapin pa kita. So noon pa man, sir, ang pinaka talagang problema niyong mag-asawa ay utang. Opo. Kahihiyan sa mga tao na pinagkautangan. Pero sir, yung utang na yun sir, na ospital lang anak namin bunso na sinabi ko sa kanya na nasa ospital kami. Nagpadala po ba yan na kahit na 5, kahit na piso pa ang bayad sa ospital? Hindi po sir. Nagpadala po. Sinungaling po siya sir, hanggang alutmin lang. Pag may emergency, hindi na yung nagpapadala sir. Kaya kung nagsakripisyo po siya, ma'am, nagsakripisyo din po ako. Kasi habang Reklamo siya. nakikinig ako sa Opo. kanya, ikaw po yung reaction nyo, parang wala lang. Nagkikwento siya yung na-hospital yung anak nyo, pero yung reaction nyo parang wala lang. Tinatawanan nyo pa misis. Ano ba kasi talaga totoo dito? doon sa pagsisinungaling niya kasi Kasi kaya ako imbis na natatawa. makitaan din kita na parang nahahabag ka dahil nga yung anak mo na hospital, parang nangingising-gising ka Hindi, pa kasi- dyan. Second, ang nakikita ko dito, sorry ha dun sa lalaki ha, dahil kasi feeling ko, gumagawa ka ng paraan para magkahiwalay na lang kayo. Lumapit po ko sa bitag para po ireklamo ang misis ko tungkol sa kadahilanan na walang tigil pong sa kanyang mga utang. Kakilala kami noong 1997, tapos kinasal po kami ng 1998. Kung kinasal kami, so para okay naman pagsasama namin dahil siyempre hindi pa naman kami mature nung time na yon. Mga bata pa kami, dahil ako nga 21 pa lang, siya 18 pa lang, mag-18. Kaya wala pa naman lumalabas na problema. Ito nga lang po, nagsimula yung mga utang-utang niya nung medyo lumaki na yung bata. Tuwing baba mo, mayroon kang marinig, may pupunta doon na maniningil. Umabot din po minsan na tuklasan ko na ginagamit niya ang pangalan ko pag mangutang siya dahil umabot siya doon sa narinig ko na nagkautang siya doon. Tapos umabot na ng almost 80K yata yun. Kaya po ngayon po na 2024, naipasya ko sa sarili ko na manirahan na lang doon sa bahay ng magulang ko dahil hindi ko na po kaya yung na i-stress po ako masyado. Baka makasama sa mental health ko, nagbabarko pa naman ako. Gusto ko pa bumalik. Kaya po, lubos ko pong hinihiling sa inyo, Sir Ben, Sir Carl, sana po'y matulungan niyo po ako sa problema kong ito sapagkat napakatagal na po itong problema kong ito. Para maging malinaw tayo, ang inirereklamo mo dito ay yung asawa mo. Opo. Okay? Ilan po ang anak niyo, sir? 3 po. Kamusta po yung 3? Nag-aaral? May pamilya na po ba? Yung panganay po is 27, 23, 23? at magpo-14 yung isa. Sir, ang pinaka-reklamo mo rito laban sa asawa mo, hindi pa naman po kayo naghihiwalay, no? Or, I mean, officially, legally, naghiwalay po ba kayo? Wala pa? Unofficially, hindi lang kami nagkakasama sa bubong. Kasi nag-abroad din po siya ng Singapore noong 2015 for more than 3 years. Katapos noon, wala siyang naipon dahil siguro binayad niya sa mga utang niya kasi yun po yung tinabi ko sa kanya na kung mabayaran mo lahat ng utang mo, baka sakaling tanggapin pa kita. Noon pa man, sir, ang pinaka talagang problema niyong mag-asawa ay utang. Opo, unlimited po, hindi natatapos. Ewan ko po kung bakit. Tuloy-tuloy naman po ang allotment namin. Ang pagpapadala. Opo. Pero kasi bakit nga nangungutang? Kung patuloy ka nagpapadala ng pera. yun po ang hindi ko alam dahil sa tuwing tanungin ko po siya, hindi po siya makasagot. Ang sinasagot niya lang po is iisa. Maluho lang ako, yun po ang sinasabi niya. Pag ulit-ulitin ko yung tanong, hindi, umpisa mo sa umpisa kung bakit, kung paano. Wala namang. Anong sabi ng mga anak niyo? Ayaw po nilang mag-react sa mga bagay na ganyan kasi normal din sa mga bata siguro na ayaw nilang makasakit sa Nanay o tatay? Neutral lang sila. Opo, Sir kasi Randy, kailangan naming itanong, no? Kasi usually ang away mag-asawa, dapat nire-resolba ng magpapamilya. Bakit nasa puntong nandito pa po kayo sa bitag? Sobrang laki na po ba? Lawak na po ba ng problema niyo mag-asawa? Hindi niyo na po kaya? Nasi-stress lang po ba kayo? Dahil sa lahat po, pagkakautang? kahihiyan sa mga tao na pinagkautangan. Kayo po ba ang sinisingil? Minsan po, kagaya po ng halimbawa, nung araw kasi nagrenta kami ng bahay. Hindi siya nagbabayad ng renta. Ano bang usapan ninyo tungkol Pero ang sa masama, rent mo? akin po lahat. So, binibigyan mo siya ng pera? Opo. So, yung pera na yun, pambayad ng renta, hindi na binabayad sa renta. Ang nangyayari pa doon, sir, nababaliktad. Ang sinasabi niya, nag-a-advance kasi sila dyan sa niririntahan natin na sabi niya 3 months na, kaya kinakapos ako. Hindi magtagal,
baliktad pala. Siya pala ang hindi nagrenta ng 3 months. Paulit-ulit yung nagiging problema doon sa pag-uutang, hindi pagbabayad. Aside from that, doon sa ano bang mas malalim na problema ninyong dalawa? Wala akong nakikita na napakalaking major problem. Bakit hindi ma-resolve doon sa simpleng usapan lang na, bakit hindi mo binabayaran to? Kaya nagpapadala naman ako ng pera. Alam ko naman na marami nagkakaproblema ngayon sa utang. Pero kung titignan mo, yung parang nakikita ko yung problema dito, baka naman may problema kayong mag-asawa. Bakit umaabot sa punto dahil sa utang? Gusto mo ng temporary restraining order? Gusto ko po. Bakit? Hindi ko po gaano naiintindihan yung temporary restraining order. Pero temporary restraining order is para sa mga tao na kadalasan kapag merong threat sa buhay mo or may pananakit or banta na kung ano man. Sila po kasi kaya umaabot sa akin punto yan. na kumukuha ng sinasabing TRO. So anong gusto mo mangyari ngayong araw, ngayon na lumapit ka sa amin dito? Ang gusto ko pang mangyari talaga, sir, is bayaran niya yung mga utang niya para malinisan ang pangalan naming mga debenisya dahil sa akin. Okay, so ang gusto mo mangyari is malinis yung sinasabi mong pangalan mo. Opo. Tapos doon sa mga maling akusasyon niya. Para siguro kahit pa paano we can hear the other side ng story is makausap din natin itong sinasabing alias Mitch, which is asawa daw ni Mark Randy. Magandang umaga sa inyo. Hello, sir. Good morning po. Sagutin mo muna, ma'am, siguro totoo na nangungutang ka. Opo, sir. Okay. Sir, ano yung dahilan, ma'am, kung bakit ka nangungutang? Sir, noon po, sinabi ko na po yan sa kanya. Nagkautang-utang ako noon dahil sa mga kaibigan na ginaranturan ko na it's with na ako yung pumirma dahil ako yung nakakapilala sa mga financer. Kaya ko naman pong i-prove sa kanya kung nasaan yung mga tao na yan. Sinabi ko na po yan sa kanya. Natapos na yung problema na yun, sir. Yung unang-unang renta po namin, sir, 10,000 lang po yung binibigay po niya sa amin na padala. Enough po ba yung 10,000 na binibigay niya? Gusto ko muna siguro din pasagutin si Sir. Ang start po doon sa sa 10,000 na allotment. Never ako nag-allotment ng 10,000 kasi hindi mangyayari yun, sir. Kasi sa POA rule, minimum 80% ng basic salary mo kailangan padala mo. Above maximum ako palagi, sir. Simula noon, minimum ko is 25,000 ang araw. Ano yung mga resibo na hawak mo? Kasi doon sa payslip, makikita doon yung allotment. Nandun na lahat. Yung mismo mong nagpapasahod ang nagpapadala sa pamilya mo? Opo. Mitch, 25,000 daw yung minimum niya. Nagbibigay lang yan ng 1,200 dahil marami kaming bayarin. Pero ang allotment namin, 26,000 pang-emergency, walang pang-emergency, pangbili ng gamit. Baon lang ng mga bata, ma'am. Pag may project, pag may nagbibigay, wala, ma'am. Kung ano yung binigay niya, yun lang. Kinukulang pa yun, ma'am. Kung hindi po ako nagtrabaho, ma'am, wala pong extra yung mga anak ko. Kaya kung nagsakripisyo po siya, ma'am, nagsakripisyo din po ako. Kung marami siyang tiniis sa ugali ko, marami din po akong tiniis sa pag-uugali niya. May sinasabi si Sir na pangungutang. And yung sinasabing pamamahiya, paninirang puri. So, gusto lang namin, ma'am, masagot yun. So, unang-una, yung mga utang na sinasabi ni Sir, okay na ba? Unang-una, sir, sinabi ko sa kanya, problema ko. Hayaan mo ako. Alright. Hindi ko sinabi sa kanya na bayaran mo. Hindi ko siya hinahabol para pabayaran. Yung utang na yun, sir, binayaran ko na po yung utang na yun. Interest na lang po yung naiiwan. Pero, sir, yung utang na yun, sir, na ospital lang anak namin bunso na sinabi ko sa kanya na nasa ospital kami. Nagpadala po ba yan na kahit na 5, kahit na piso pambayad sa ospital? Hindi po, sir. Sagutin mo kung totoo ba may nangyaring ganun at nagpadala ka ba ng pera? Nagpadala po. Sagutin daw. Sinungaling po siya, sir. Ang allotment, hanggang allotment lang. Pag may emergency, hindi na yung nagpapadala, sir. Tinitis ka ng anak ko, sir. Nanghihiram ako sa kapatid niya. Hindi rin ako pinahiram. Saan ako lalapit, sir? Buhay na ng anak ko nakataya. Huwag niya akong gawing sinungaling, sir. Anong sinasabi mo sa kapatid niya? Hindi, yung tanong niya kasi, saan daw siya kukuha ng hihiraman? Sabi niya, nag-try daw siya sa amin. Hindi raw siya pahiramin. Bakit di siya mag-try sa kapatid niya? Tapos, bakit mo pinangungutang yung asawa mo sa kapatid niya? Hindi, yun yung idea idea dapat niya. Yung mga ganung klaseng estilo, yung mga bayad, mga hindi, hospital aside from sustento, una talaga dapat ako niyan. sa'yo, ikaw dapat magbabayad. Una talaga ako niyan. Bakit nagkakaroon ng pangungutang si Mrs. kung sinasabi niya na kulang yung mga pinapadala mo? Kasi kung inireklamo mo yung utang ni Mrs., pero ang sinasabi ni Mrs., ikaw, ano magiging sagot mo doon? Kasi never na naging ko sa akin ang utang niya eh. Hindi nga, ang ibig sabihin ng asawa mo, sir, nangungutang siya kasi kulang yung pinapadala mo. Hindi, never na naging Alam mo, kulang. sir, sa totoo lang, kasi naririnig ko kanina pa iyak-iyak eh.
Alam mo, sa totoo lang, siya dapat ang mag-complain kung totoo yung sinasabi niya na kulang. Pwede kang makasuhan niya. Hindi, dapat magreklamo Kasi habang siya. nakikinig ako sa Opo. kanya, ikaw po yung reaction niyo, parang wala lang. Nagkikwento siya yung na-hospital yung anak niyo, pero yung reaction niyo parang wala lang. Tinatawanan niyo pa misis niyo. Ano ba talagang totoo dito? Doon sa pagsisinungaling niya kasi kaya ako imbis na natatawa. makitaan din kita na parang nahahabag ka dahil nga yung anak mo na hospital, parang nangingising-gising ka pa dyan. Drama siya kasi diyan siya magaling. Kasi, Never yan lagi sir, ganito, kwan. kung titingnan natin yung setup, no? Opo. Sino ang lagi kasama ng mga anak? Nanay, nung time na ano pa siya. Pero Lagi nung kasama nag-abroad na ng siya, nanay yung mga anak. Asan ka, sir? Nagtatrabaho ka Tatrabaho. abroad. Tama, dahil para dun sa pagbigay dun sa pamilya. Opo. Pero ang nangyayari kasi ngayon, no, yung asawa is mumukha naman na talagang emotional ngayon. parang hirap Pero ang na nangyayari is parang tinatawanan mo lang. Hindi kung kasi gusto diyan mo, nga sir, siya magaling, sir. Kasi nagkataon kasi na ako ang kasama niya at hindi kayo, hindi niyo siya kilala. Pero kung pupunta kayo sa lugar namin, doon niyo pero yung malalaman. nagiging problema kasi dito ngayong araw is yung usapan yung mag-asawa. Diba? Opo. Usapan yung mag-asawa. Sabi mo kasi utang, paninirang puri, pero nagmumukha kasi may problema kayong mag-asawa. Oo, meron talaga, sir. Malaki talaga, Kung meron sir. kayong problema na mag-asawa, then I wouldn't want to dive into that. Siguro, I'll let Dr. Camille Garcia, yung clinical psychologist, Opo. give her Yan ang gusto ko analysis mangyari. Opo. siguro sa mag-asawa na to. Okay, una-una no, parang ang nakakalungkot isipin na ang pinag-aawayan tungkol sa pera. Ating sa mag-asawa, hindi dapat din talaga dinidiscuss pa yan at sabihin natin, i-open up nyo pa yan para sabihin na ibubulala sa atin yung mga ganyang problema nila. One thing, seaman ba siya? Yes, correct, ma'am. Seaman. Ang alam ko kasi, automatic may allotment yon. So, hindi maaalis kung magkano yung allotment na yon. Dahil kasi, pag may allotment ka, pag seaman ka, automatic na pwedeng magpunta sa Seaman's Hospital yung talagang immediate family na libre lahat yung consultation, operation, lahat yung mga hospitalization. So, nagtataka ako bakit umaabot sa punto nagkukulang or whatever na hindi nagkakaayos na ganyan. Second, ang nakikita ko dito, sorry ha, dun sa lalaki ha, dahil kasi feeling ko, gumagawa ka ng paraan para magkahiwalay na lang kayo. Tama, tumpak dyan. Totoo daw po, sabi, doktora. Yan po. Hindi maganda yung ganitong pamaraan. Siguro, the best thing, kung talagang hindi na maganda at you're falling out of love, I think it's best na ang isipin nyo na lang, kung magkakahiwalay man kayo, you co-parent your children kasi sila yung unang maaapektuhan sa ginagawa niyong ganyang na pag-aaway on air. Mas malaki po naging epekto nito sa mga anak nyo dahil kasi parang you're exposing your dirty linen. Second, alam nyo, walang masama kung sabihin natin na hindi, you're falling out of love kung meron mang partner or whatever, pero hindi nyo dapat tatalikuran yung mga responsibilities and duties nyo bilang magulang sa inyong mga anak. Doktora Camille, no, napakalaking bagay. Sana naman nakikinig din si Mitch, yung asawa. Narinig niyo ba, ma'am, yung pinag-usapan ngayon? Yes po, sir. Ma'am, siguro I'd ask na medyo mag-calm down kayo para makapag-usap tayo na maayos. Sana naman na kahit papano ay pag-usapan nyo na lang siguro nitong si Mark Randy. Na kung ano man, kung sa tingin nyo na talaga maghihiwalay kayo, then decide for it. Kayong dalawa na lang, ayaw na namin na pangyayalaman yung ganyang estilo. Kasi ang nakikita naman namin is root ng problem is yung usapan ninyo mag-asawa, relasyon ninyo mag-asawa, hindi yung mga utang at yung mga kung ano-ano pang pamamahiya. That's a matter of epekto na lang ng problema yun. So, Ma'am Mitch, okay yung sinabi niyo sa amin kanina na kung ano man yung utang mo, yun lang ang gagawin mong paraan kasi responsibilidad mo yun at hindi mo ginagawa ng paraan na si Sir dapat magbayad. Alam niya sa sarili po niya na hindi yan po yung dahilan po. Magpapail ako ng kaso against them. Hindi po para sa annulment. Gusto ko po silang alam niyo na po kung ano pong ibig sabihin. Sa lahat ng sakit na ginawa po nila. Okay, ma'am. Well, you have the right to do so. Everyone has the right to file a case against someone na pakiramdam nila na naabuso sila. So, I think, ma'am, yun ang the best way to do it. Kaya kayo na lang bahala doon. Okay, ma'am Mitch? Opo, sir. Thank you so much, sir. Salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, ma'am. Nanggaling naman sa bibig niya, magkakaso siya laban sa'yo. Pero hindi for annulment, mukhang pinag-aanuhan kanyang may iba kang kinakasama. Yun Which ang is inaano hindi niya. na namin i-discuss today. Opo. Bilang asawa niya, legal siyang asawa, kasal Opo. kayo, karapatan niya magsampa ng Kaya kaso ko pong laban sagutin sa'yo. po lahat yun. Walang problema. Mga akusasyon. Ang next nating isa-settle, sir, wag mong pabayaan yung mga anak mo. Never
po yan. matatapos yung Yun po yung pinag-usapan namin. Makinig ka, sir. Opo. Kasi hindi rin naman mag-iinerte, hindi rin Opo. naman iiyak ng ganyan yung Opo. asawa mo kung wala siyang pinaghuhugutan. Tama. Huwag mong pabayaan yung mga anak mo. Kung ayaw mo na sa asawa mo, okay, fine, wala kaming pakialam. May tatlo kang anak na kailangan sustentuhan. Kahit Sustentuhan na po talaga, ma'am. Kasi nagharap na nga kami sa korte. nga yung hindi namin naiintindihan sa'yo, Sir Mark. Kasi Opo. ano ka naman financially, kaya mo namang mag-hire ng Kaya ko abogado. po. Ang hindi rin namin maintindihan, bakit pinalaki mo pa? Bakit, Tapos hindi ikaw, ako umarap. gusto mo na bang magpa-file ka rin ba laban sa Magpa-file kanya? po. Okay, so i-pursue nyo na yan, pero huwag nyo Opo. pabayaan yung mga bata. Opo. Yun lang yung amin. But then again, dun sa korte, papatunay kung talagang papanigan ka or papanigan siya, bahala na ang korte dun. So yun na lang magiging final advice namin ngayong araw sa inyong dalawa. Dito na tayo nagtatapos ngayong araw. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka digiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo.